kung hindi makukuha ni Escudero ang Senate presidency, dahil nga ho, tumataas na ang bilang ng kabilang grupo, abay nagbabalak po itong grupo ni Bato de la Rosa maglagay ng kanilang kandidato. You are lying! Come again, sir? You are lying! Eto, parang laglaga na. Alam niyo kung bakit? Meron pong pangalawang opsyon. Merong pinaplano ang Duterte 7 na mga senador na kung ayaw ni Escudero, kung hindi pwede si Escudero, maglalagay sila ng sariling kandidato or gusto nilang maging Senate President. O yan na. Naloko na. So, ano kaya ang dating nito kay Escudero? Dahil umaasa si Escudero na mariretain lang siya as Senate President kung susuportan siya ng Duterte 7. Sino ba yung pitong yun? Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Marcoleta, at Amy Marcos. Kasama si Camille at Mark Villar. Kaya nga Duterte 7. Ang nagbansag niyan si Bato de la Rosa, hindi ako Okay, ganito. Ang pagiging Senate President, kailangan majority makuha mo. Kung makuha mo ay 13, 14 senador, ay ikaw na ang Senate President. Pero dahil nga po sa nakikita na siguro nitong Duterte 7 na gumaganda na ang laban ngayon, posibleng yung mga veteranong senador o veterans block na grupo naman ni Subiri, Ligarda, Soto, and Lacson ay makarecruit ng ibang mga senador para pantapat kay Escudero. Pero dahil sa ang nakikita at paniniwala ng Duterte 7, ayaw nilang samahan yung mga sa tingin nila ay hindi kakampi nila, hindi sasama sa kanila tungkol sa paglaban nila na isalba si Sara Duterte sa impeachment. Kaya, kung hindi makukuha ni Escudero ang Senate presidency, dahil nga ho, tumataas na ang bilang ng kabilang grupo, abay nagbabalak po itong grupo ni Bato de la Rosa maglagay ng kanilang kandidato. Either is Marcoleta raw or Amy Marcos. Anong ibig sabihin nito? Inilalaglag na nila si Escudero? Ayaw na nilang tulungan si Escudero? O nakikita na nitong Duterte Senador na mahina na ang leadership ni Escudero? O baka naman nakikita nilang naglalaro lang si Escudero o ginagamit sila, pero pagdating ng trial at butuhan, magiging anti-Sara din ito. In other words, hindi sila sigurado sa pagiging kung ano ang katapatan ng kanilang gustong maging Senate President. Abay, matindi ang galaw. Ay, tayo naman dito sa media at social media ay nag-uobserba lang kung ano ang kailang gagawin. After all, tayo mga nasa labas na hindi kasama sa Senado kasi yung paglalagay ng Senate President, exclusive yan sa mga senador lang. Walang pwedeng makialam dyan. 24 senador lang at member ng majority lang ang magdi-decide dyan. Yun po yun Ang gusto kasi, alam naman natin, ayaw man aminin, ang gusto nitong grupo ni na Senador Bato, Duterte Senador, ay yung kaagad-agad na ang gusto nilang makasama at Senate President ay yung papatay sa kaso ni Sara Duterte. Yung magdi-dismiss or magbibigay ng acquittal kay Sara Duterte. Yan ang gusto nila Di ba? Tingnan natin kung pwede mangyari yun. Baka nararamdaman itong grupo nila na hindi mangyayari. Nag-aalanganin si Senador Escudero, kaya gusto nilang maglagay ng opsyon ng another candidate. Abay, kaabang-abang talaga. Sunod na ating pag-usapan naman ay itong, alam mo na, ang incoming SONA, State of the Nation Address, hindi natin alam kung anong laman yan. Pero siyempre lahat tayo umaasa na yung importanteng kailangan natin ay sana'y ating madinig. Kasi pagka po State of the Nation Address, nagiging priority yan. Halimbawa, proposed bill, unahin yon. O kaya yung talagang programa ng gobyerno ni Pangulong Marcos, ay yun ang gagawin sa susunod na isang taon. Kasi ang SONA, ano ang ginawa mo sa nakaraang taon at ano ang gagawin mo sa susunod na taon. Ayan. Pero exclusive sa presidente yan
at buong executive department kung anong laman ng State of the Nation Address. Hindi natin pwedeng unahan. May mga sapantahalang pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng security, at tungkol sa education, tungkol sa health, at marami pang iba. Pero sana nga, isama, tama yung panawagan ni Senador Rapi Tulfo, sana isama talaga yung total ban sa online gambling. Hindi pwedeng regulate yan eh. Dapat total ban. Kasi tabi na ho yun ang hanap buhay kasi ho hindi nila kontrol eh. Ang mga sumasali dyan ng mga minor de edad, kabataang na-addict na po sa online gambling, nasisira ang pag-aaral, nauubos ang pera, pati mga OFW nababawasan ang kailang padalang pera sa kailang pamilya dahil napapasugal online gambling. So sana nga po ay pag sinabi kasi ng Pangulo, total ban, itigil, ay mabilis pong mangyayari yan katulad dun sa Pogo. Di ba dun sa nakaraang SONA? Sabi niya, itigil, stop na. Ang Pogo, stop talaga. Hanggang sa December 30, dahil yun ang permit na nakuha. After December 30, wala nang Pogo. Yan ang dapat gawin. Kaya matapang na liderato yan. At nangyari. Ito, kung stop or total ban ng online gambling, talagang titigil yan. Kasi pag inutos ng Pangulo at sinamit sa State of the Nation Address, SONA, ay lahat ng mga Cabinet Secretary, PNP at Law Enforcement Agency susunod. Hindi naman kailangan ng batas para ipatigil yan eh. Yung Pogo nga, order lang na ipatigil eh. Ito pa kayang online gambling. Kasi nga ho, marami na hong nasisira. Totoo yun. Delikado yan. Patuloy na tataas ang bilang na ma-addict sa online gambling, masisira ang kabataan, masisira ang pamilya, nasisira ang buhay ng mga OFW at marami pang iba. Dahil kahit saan ka nandun, pwede kang sumali sa online gambling. Nasa bahay, nasa eskwela, habang iba nga nagmamaneho, grabe. Yung iba habang nagmamaneho, naka-online dahil mayroong inaabangan online gambling. Delikado yan, nagmamaneho. Ganun pong katalamak na. At pag hindi yan pinagbawal, lalong titindi. Sa susunod na 2 hanggang 3 taon, titindi po ang epektong masama nito sa kabataan. Baka magdulot pa ito ng crime. Kasi pag walang pera, natalo sa sugal, mag-iisip, gumawa ng labag sa batas, magnanakaw, kung ano nung gagawin. Diba? Para ipansugal. Kasi ganun po yung naaadik sa sugal eh. Lahat ng klaseng pamamaraan para magkapera, para may pansugal, ginagawa. Delikado yan. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan.